When God bless you, no one can take that away from you. Kapag po ikaw ay pinagpala ng Diyos, walang makakakuha nito sa iyo. Walang makakapigil nito sa iyo. Okay? Pag pinagpala ka ng Diyos. Alam po ninyo sa English Standard Version, 496 na beses na ipinakita ng Diyos kung paano siya nagpapala. Ang mga salita po mga binanggit dito, bless, blessing, being blessed, bless, having blessed. So ang dami pong bagay. From Genesis to Revelation, God is always saying, I will bless you. I will bless you. Now, sabi po ng Genesis, sa Genesis pa lang po, sinabi po niya ito, and God, verse 22, and God blessed them, saying, be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on earth. Mula po sa kauna-una, matapos likhain ng tao, at sabi niya, God bless you doon sa mga kanyang ginawa. Lalo higit doon sa mga tao. Ano? At sabi naman po ng Revelation, yung kahuli-hulihang aklat ng Biblia, 22 verse 14, blessed are those who wash their robes so that they may have the right to the tree of life and that they may enter the city by the gates. So mula po Genesis hanggang Revelation, ipinakikita po ng Diyos ang pagmamahal, ang pagpapala, ang bendisyon niya sa mga tao. Ano? Pero ito po yung maganda. O kahit ano pa po ang mangyari, kahit ang tao po ay pinakitaan ka ng masama, kahit ikaw ay i-betray ng mga tao, when God blesses you, they will not stop you from being blessed. Amen? Hindi ka kailanman mapipigilan. Once na ikay pinagpala ng Diyos at sinabi ng Diyos, pagpapalain kita, pinagpapala kita, kahit ano pang mangyari sa buhay mo, kahit ikay sino pa ang humigil sa iyo, walang kapangyarihan makapipigil sa pagpapala mo. Patuloy kang magtatagumpay. Why? Because God bless you. Amen? Kahit ano pa po ang gawin mo nila, they will not stop you from being blessed and being a blessing to others. Yan ang kapangyarihan ng pagpapala ng Diyos. No? Tingnan po ninyo si Joseph. Si Joseph po, sa Genesis 37 po, pinagpala po siya ng Diyos. Kaya siya yung tinawag na Joseph the Dreamer. Ipinakikita na niya ng Diyos sa kanya kung ano mangyayari sa kanya. Kaya sinasabi niya, pinagpala na kita, Joseph. Ano man ang mangyari, hindi nila mapipigilan ang katagumpayan mo. No matter what the situation is. Sabi ng Genesis 37 verse 4, kita nyo, hinahandang mo ito ang mga tao. Nang mahalata ng kapatid Yosef na mas mahal siya ng kanyang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahan mabuti. Kita nyo, pinagpala mo siya. Pero anong ginagawa ito? Sinusubukan nila na pigilan yung pagpapala yun. Kaya ang ginawa mo nila, hindi nila pinakasamahang mabuti itong si Joseph. So ano pa nangyari? Pagkatapos ko, pinapunta si Jacob o si Joseph sa kanya po mga kapatid upang tingnan kung ano ang ginagawa nila sa bukid. At sa Genesis 37:18, ito uli ang nangyari. Malayo pa inatanaw na siya ng mga ito, nagtangis silang patayin siya. Kita ito, gusto na naman pigilan ang aming kaya patayin natin ang ating kapatid na ito. Napakamapangarapin. Gusto niya talaga matinding katagumpayan. Ano siya? Siniswerte? Patayin na natin siya. Nung makita na sa malayo-malayo pa, nagkaisa na sila, nag-meeting. Patayin natin ang ating kapatid na ito. Verse 19, sinabi nila, ay dalang mahilig managinip, patayin natin siya at ihulog sa balong. Papatayin na, ihulog
ebidensya. Kita po ninyo? Okay? Buti na lang po na makita si Ruben. Ang sabi po ni Ruben sa Genesis 37:21, narinig ito ni Ruben at pinalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, huwag natin patayin, huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay, ihulog na lamang natin sa balon. Nag-minimize sa balon na lamang inihulog. Kasi po ninyo, yung intervention ng Diyos, pinagpala ng Diyos, itong si Jose. Pero papatayin, hindi po pwede mamatay. Ano man yung gawin ng tao, hindi kayang mapigilan yung katagumpayan na pupunta kay Jose. Kaya, anong ginawa ng Diyos? Meron isang kapatid na namagitan. At hindi walang iba kundi si Ruben. At sabi niya, huwag na natin patayin. Wala naman tayo mapapalarin. Ihulog na lang natin sa balon. Galit tayo na kanya. Pero ihulog na lang natin sa balon. And Genesis 37:26, sinabi ni Judas sa kanyang kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang aking kapatid. Mabuti pa ipagbili na lang natin siya sa mga Ismailita. Sabi niya, ihulog na sa balon. Pero sabi niya, ano gagawin natin yan? Mabuti pa. Ay ipagbili na natin sa Ismailita. May pakinabang pa tayo. At siyempre, nung ipagbili sa mga Ismailita, siyempre ay kailangan tumubo ang Ismailita. Kita niyo? Pinagbili. Ano pa? Sa isang tao na pinagbili na, inihulog na, ano pang katagumpayan? Pero hindi mapipigilan ang isang tao pinagpala ng Diyos. Nung ipagbili, ay siyempre tumubo siya. Ang ginawa naman po ng mga Ismailita, kasi malakas sila, ay pinagbili ng mas mahal na presyo kay Potiphar. Kay Potiphar. At alam nyo ang nangyari noong ibinigay na kay Potiphar. Verse 39, verse 2. Buong panahon naglingkod si Jose sa bahay ni Potiphar at pinagdubayan siya ni Yahweh. Ano man ang kanyang gawin, nagtatagumpay. Amen? Ano man ang kanyang gawin, nagtatagumpay. Hindi ninyo mapipigilan ang isang taong pinili ng Diyos. Hindi natin kayang pigilan ang pagpapala at katagumpayan ng isang tao. Binasbasan, binis ng Panginoon. Ganyan po ang nangyari. Kahit ano pa kung handa. Nagtatagumpayan po siya. Ang ganda na ng best niya. Meron na naman gusto kong handa. Sino yun? Ang asawa ni Potiphar. Anong ginawa ng asawa ni Potiphar? Magandang lalaki kasi ito si Jose. Kaya isa yung magagandang lalaki. Sumpa yan yung magagandang babae, tingnan nyo ang katabi mo. Maganda ba yan? Sabihin mo, sumpa ka. Kasi pag maganda ang babae, grabe, ang dami magliligaw sa iyo. Ang dami magtatangka sa iyo. At kung may kanyang isa, makamarin ka pa. Sa totoo lang, di ba? At kung maganda ang lalaki, bilano na. Mabuti lang, hindi ako maganda ang lalaki. Si Mrs. Clay, ayaw mo hindi. So, ano ang ginawa? Nagkagusto siya kay Jose. Pero ayaw ni Jose. Kasi pinagpala siya ng Diyos. At alam mo, sabi ni Jose, paano mo magagawa sa iyan? Kasi sabi mo nung the first wife, sipinan mo ko, wala na nang ditong asawa ko. Kita niyo yan? Ay ayaw niya. Ayaw niya talaga. Sabi niya, bakit gano'n? Ako'y talagang may responsibilidad. Hindi ko kaya gawin yan. Ang buti-buti ng asawa mo at papaano na ang paglilingkod ko sa Diyos. Grabe. Siya nagpapala sa akin. Bakit ako gagawa ng ganitong kasamaan? Pero isang araw, ano po nangyari? Nung wala talaga ng tao at ikatulong, nagkataong mag-isa pinapunta si Jose sa kwarto niya. At ano ang nangyari? Hinablot agad. Yung kasuotan, nalablot talaga. Yung kasuotan ni Jose, at sabi niya, sipingan mo. At nung hinablot na lahat doon, sabi sipingan, takas mo siya. Kaya yung pagtakas na alam nyo, yan ang pinakamasakit siguro sa babae, no? Yung may gusto ka, tapos tinakuhan ka. Natakot sa iyo. Hirap mo, no? Siguro, hindi naman siguro
siguro pangit yung babae, ano? Pero grabe, naakas siya. Umalis siya. Siyempre, galit yung babae. Abay, kahihiyang malaki. Kita nyo, siya na yung lumapit, ay kahihiyang malaki yun. Ano? Kaya, dahil kahihiyang, okay, nung dumating agad yung kanyang asawa, anong ginawa? Ipinakita ang ebidensya. Eto, tinangka akong gasahin ng alipin mo. Eto ang katibayan, nahabol ko pa, ano? Nakuha ko pa yung kasuotan niya. At ano nangyari? Nakulong siya. Katita nyo, kung ikaw ay nakulong, magkakagumpay ka ba? Pero ang pinagpala ng Diyos, kahit kulungan, hindi kayang pigilan ang katagumpayan. Ano? Now, verse 39, verse 21, verse 39, ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh, ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ay tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Tagumpay, hindi pinabayaan ng Diyos. Bakit hindi ka kayang pigilan kahit ang rehas? Kasi protektado ka ng Diyos. Kasi kahit sa kulungan, may tao ang Diyos sa kulungan. Kahit sino pwede niya gamitin, hindi lamang mahadlangan ang kanyang pinagpala. Sino man, babae man, o lalaki. At may nakita po kung isang prinsipyo napakaganda. At ito po ang prinsipyo nakita rito. When you focus on what you have left and not what you have lost, whenever you become blessed and being blessing to others. Yun talaga. Kapag nag-focus ka doon sa nawala, sa hindi doon sa natira sa iyo, at hindi doon sa nawala sa iyo, hindi ka kayang pigilan ng pagtatagumpay kahit saan ka man naroon at ikaw ay magiging pinagpala at pagpapalaan rin ang marami. Kaya sa kulungan, ang dami po niyang pinagpala. Alam mo nangyari doon? Ha? Kayo siya po ay magaling. May talento po siya na mag-interpret ng panaginip. At ang dami po niyang natulungan mga bilanggo para i-interpret yung kanyang panaginip. Ang tindi ng Panginoon. Pero hindi po siya nag-focus kung ano yung nawala sa kanya. Nawala yung aking tatay, hindi ko na nakikita. Yung lahat na nawala na yung bigbigan ko, nakakulong na ako, pero hindi niya inintindi yun. Nag-focus po siya doon sa positibo. Nag-focus po siya na ang Diyos pinagpala siya. Doon siya nag-focus. Kaya kahit saan ka pumunta, pagpapalain ka ng ating pong Panginoon. Kahit ikay nasa labas, kahit ikay nasa loob, anumang kalalagayan meron ka, hindi kayang pigilan ng sinumang ng anumang sitwasyon, ng sinumang tao, ng anumang kalalagayan kapag pinagpala ka ng ating Panginoong Diyos. Okay? Why? Because the blessing is more powerful than any human power that tries to hold you. Walang anumang kapangyarihan ang pwedeng pumigil sa iyo sa pagpapala na mangyayari sa iyo because the power within you is more powerful than the power in this world. And that is the power of God. When you are blessed by God, you are the most powerful human being na hindi kayang pigilan ang kapangyarihan, ang katagumpayan mo. When God blesses you, you become blessed in your home or whenever place you go. Ano po ang ibig sabihin nito? Kapag tayo po ay pinagpala ng Diyos, anuman hindi man sumasang-ayon sa pangyayari ang gusto mo, magpapalain ka pa rin. Hindi nangyayari man ang gusto mo, sang-ayon sa gusto mo, pagpapala pa rin. At kahit hindi sumang-ayon sa gusto mo ang lahat ng nangyayari, pagpapalain ka pa rin. Yan ang natagpuan at naranasan ni Jose. You are blessed whether you are in the mansion or in alipahan.
Kahit saan ka pumunta, kahit bahay kubo ang tirahan mo, kahit mansion o kubo ang tirahan mo, kahit anong tirahan mo, kahit sa ilalim ng puno ang tirahan mo, ang papalain ka ng Panginoon. Hindi makakapigil ang mga sitwasyon niya. No matter people say something against you, siraan ka man, i-betray ka man ng mga tao, at ito naranasan ko siya, i-betray siya ng kanyang mga kapatid. Pero no matter what they did, walang nagawa ang pag-betray nila, still, he became the greatest success. Amen? At alam nyo kung ano nangyari ko siya? Dahil magaling siya sa panaginip, mag-interpret na naginip ang Paraon, ang hari ng Ehipto. At nung nanaginip ang hari ng Ehipto, nagkataon yung kanya in-interpret na isang bilanggo na nakalabas, nagtatrabaho kahit Paraon. At sabi niya, meron akong kilala nasa bilangguan. At yung binago sa bilangguan ni Paraon at na-interpret niya ang panaginip ni Paraon. At mula noon, ang sabi niya, paano nung na-interpret yung panaginip na magkaroon ng 7 taon na kasaganaan at 7 taon na taggutom, sabi niya, ano ang gagawin natin? At si Jose ang pinamahala ng buong lupain sa bagay kung iyon. Kaya mula 7 taon, talagang grabing sagana ang tinatawag na anihin. Napakarami na ani ang ginawa dahil sa talino itong si Jose. Pero hindi dahil sa talino kaya siya nagtagumpay. Dahil nagbigay ang Diyos ng talino kay Jose. Amen? Kung hindi niya kaya mag-interpret, wala siya. Pero sa lahat gawin yun, sa Panginoon. Because God bless Jose. Amen? Siya yung ikalwa sa pagkabing pinakawang mataas sa bansang Ehipto. So, ito po yung katotohanan. Because the blessing did not come from people, so it cannot be taken away by people. Tama. Dahil ang blessing ay hindi naman galing sa tao. Hindi kayang hagdangan ang pagpapalang iyon ng tao. Amen? Si David, yung pagpalain ng Diyos, bata pa lang siya, inanamit na sa magitan ni Samuel. Ano nangyari? Hindi mapigilan kahit yung higante na si Goliath, hindi siya napigilan. Kita niyo, gaano kalaki ang alaman niya. Pero, because God bless him, no power in this world can beat the one who is blessed by God. So, ano po ang masasabi po natin dyan? Ngayon po, kung kayo'y pinagpala talaga ng Diyos, ano man yung nawala sa atin, papaltan po yan ng Diyos ng mas higit kaysa wala. Kung kayo man ay nawala ng bubo kayo, ngayon nagkabagyo, papaltan niya ng mas magandang bubo. Amen? Kung kayo man ay nawala ng libo-libong saging, papaltan ng Diyos yan ng mas maraming saging. Amen? Kung kayo man ay nawala ng maraming baboy, papaltan niya ng mas maraming baboy, o kung hindi ng baboy, i-replace yan ng kahit anong bagay para ikaw ay pagpalain. Hindi kayang pigilan ng sino mang sitwasyon, anumang tao, anumang pangyayari sa buhay, ang tunay na pinagpala ng Diyos. Amen? Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Iwanan ka man ang boyfriend mo, iwanan ka man ang girlfriend mo, iwanan ka man ng kahit sino, hindi ka iiwanan ng Diyos when God bless you. Amen? Because God is good. God is good all the time. All the time. God is good. And all the time, God God is good. Ang tanong, huli kong tanong, paano tayo pagpapalain ng Diyos? There is only one secret how to be blessed by God. And then, nasa yun? Nasa Romans 8:28. All things work together for good for those who love God. Who love God. Lahat na nagmamahal sa Diyos
all things work together for good. Ang magiging resulta niyan, lahat magpapala. Amen? Purihin po ang Panginoon.